Nag-aalala si Krisa na baka kung saan pa pumunta ang kaibigan dahil sa kanyang problema, kung kaya naman hindi niya itinilubayan hanggat hindi ito pumapayag na sumama sa kanya. Sa puntong iyon na hindi na siya sinundan pa ni Nick na kanina pa nanonood lang sa mga kaganapan. Alam ng binata na magiging abala ang dalaga sa pagdamay sa kanyang kaibigan kung kaya naman hindi na siya nag-abala. Napangiti siya ng mapatunayang hindi nga nakarating ang date nitong si Blue. Pati niyang tagumpay ang naging plano niya na sino mag-aakala na siya ang merong kagagawan. Wala, tanging siya lang. Bakit kasi magkasama kayong pumunta doon? Alam niyo namang maraming matang makakakita. Ani Krisa na nilapag ang hot chocolate ng kanyang ginawa upang pakalmahin ang kaibigan na late ang reaksyon sa mga nangyaring gulo. Tutal, hindi ka pa naman divorced, dapat patago na lang muna Rita. Sa kayong babae eh. Ikaw pa rin na naglalabas na masama kahit sabing si Zeke ang unang nagloko sa inyo. Hinarap siya ni Rita na binuhat ng tasa ng chocolate. Bakit ganyan na suot mo? Kaninong coat yan? Akala ko ba hindi pumuntang ka-date mo? Napatingin si Krisa sa kanyang damit. Iniling ng ulo na sinimulan tanggalin ang botones nito. Huwag mong ibaling sa akin ang usapan. Ikaw puro ka problema. Pwede niyo nang gawin yun kapag nasa ibang bansa kayo ni Rodel. Huwag dito sa bansa Rita. Dahil alam mo naman ang kalakaran eh. Sa mata mo tama ka. Sa mata ng karamihan immoral ka at mali ka. Kahit may pinaglalaban kang tama. Ipinatong ni Chris ang coat ni Nick sa kanyang hita ng mahubad na yon. Iniisip kung paano niya yun isasauli sa abogado. Paniguradong babalikan naman siya nito, kaya doon na lang niya isasauli yon. Makipaghiwalay ka na nga kasi muna kay Zeke para maging malaya ka ng gawin ng mga gusto mo. Uminom si Rita sa basong hawak at kapag dakay lumamlam ng mga mata niya. Krisa, tingin mo nagpapaka-cheap na ako? Gusto ko lang naman na makaganti ako eh. Gusto mo ng totoong sagot dyan? Hindi ka masasaktan. Seryoso ka? Tumango si Rita. Naisip niya masyado nga yatang sumobrang ganting ginagawa niya. Sa palagay ko, oo, na medyo hindi. Deserve din kasi ni Zeke ang masaktan. Nagiging cheap ka lang dahil sa paningin ng ibang tao. Dahil hindi naman nila alam kung saan ka galing. Pero payo ko nga sa'yo ay ayusin mo nga muna sa legal na proseso ang lahat. Ano naman kung diborsyada ka? At least legal na hiwalay na kayo ni Zeke. Kapag nangyari yun, pwede mo nang lamyarda si Rodel. Ganun lang yun, girl. Hindi nagsalita si Rita. Nanatiling tikom ang kanyang bibig sa mga nangyari. Hindi lang kasi dahil ng babae si Zeke kung kaya niya ginagawa yon. May mas malalim pa siyang dahilan kung bakit umabot doon. Buntis si Ami Krisa. Hindi na niya natagalan pang itago yun sa kanyang kaibigan. Napanganganan dalaga sa kanyang narinig. Hindi alam ko anong dapat na maging reaksyon. Malamang si Zeke ang ama noon kung kaya naman pala ganitong inasta ni Rita ay nang dahil doon. Nauunawaan niya pang lalong dahilan kung bakit ganito na lang kalalang ginagawa ni Rita sa kanya. Ito pa ha, kinuha at dinala ang babae ng mga magulang ni Zeke sa kanilang bahay upang mas maalagaan dahil hindi daw normal ang pagbubuntis nito. Na nakalimutan ko ng tawag nila. Hindi lang yun, pinapatawag pa siya nila sa mga katulong na madam. Sino hindi masasaktan dun, girl? Sino? OMG! Totoo? Seryoso ka? Paulit-ulit na tumango si Rita sa kanya. Natutup na naman ni Chris ang kanyang bibig. Grabe na talagang mga revelasyon na kanyang naririnig. Nakakagulantang ang lahat ng yon. Kung magulong buhay pag-ibig niya, napakagulo na sa kanyang kaibigan. Kung ikukumpara lang yun sa kanya, ay walang-wala. Sa tingin mo may pag-asa pang magkabalikan kami kung ganun ang sitwasyon nila? Napahinga ng malalim si Krisa. Rita, may Rodel ka na hindi ba? Bakit iniisip mo magkakabalikan pa kayo? Malamang hindi na, dahil lang sa pride kung kaya kanya hinahabol. Ayaw niya maging maligaya ka sa piling ng ibang lalaki, yun. Maaring tama ka, hindi niya lang matanggap na kaya ko ring gawin ang mga ginagawa niya sa akin. Natahimik ang dalawa. Naubos ni Rita ang iniinom niyang hot chocolate. Siya nga pala, Krisa, nalaman ko na okay daw kayo ni Blue. Kayo na ba? Mabilis na umiling ang dalaga. Hindi pa naliligaw pa lang siya sa akin. Hindi ko pa sinasagot. Bakit hindi mo pa sagutin? Mabuting tao yun. Nakikita ko namang gusto ka rin niya. Kaya lang alam mo, nag-aalala ko na baka hindi ka magustuhan ng pamilya niya. Perfectionist pa naman ang pamilya nila. Lumamlam na ang mga mata ni Krisa. Perfectionist? Anong ibig mo sabihin sa salitang yun, Rita? Hindi mapigilan ni Krisa na marahil kung kaya, hindi nakarating si Blue ay nang dahil ngayon sa sitwasyon ni Rita at Rodel. Gayon pa man ay hindi pa rin naman siya sigurado kung yun nga talaga.
Dapat wala kang bahid na anumang dungis. Dungis? Ibig sabihin dapat malinis? Kung gayon, hindi na pala siya agad papasa sa kanila. Ay, hayaan na natin sila Rita kung ayaw sa atin. Kung kaya naman tayong ilaban ng mga anak nila, wala na silang magagawa. Isa pa, hindi naman silang ating pakikisamahan kundi ang mga anak nila eh. Sagot ni Krisa kahit na nasa plano na niyang hindi nasagutin pa si Blue kung magiging problema lang ito ulit. Kinabukasan ay nabulabog si Rita at Krisa ng presensya ni Zeke. Pupungas-pungas siyang pinagbuksan ng dalaga na agad nasira ang araw nang makita kung sinong nagbulabog sa pagtulog. Kasama mo rito si Rita, hindi ba? Hindi naman ganun kabastos si Krisa kung kaya naman pinapasok na niya ang lalaki. Minsan din naman ay naging kaibigan niya ito. Kung ano man ang mapagkasunduan ng asawa nito ay wala siyang pakialam. Oo, sandali. Tatawagin kong asawa mo nang makapag-usap kayo ng masinsinan. Bago niya tunguhin ng silid ay binigyan niya na muna ng maiinuman lalaki na inilagay sa center table. Kalmadong itsura ni Krisa na ipinagtaka na ni Zeke. Dati-rati ay sinugod na sana siya nito at nagsalita na ito ng kung ano-ano sa kanya. Subalit iba ang araw na yon na labis nang ipinagtataka na kung bakit. Kamusta siya? Hilaw na ngumiti si Krisa at humalokip-kip na hinarap ang lalaki. Tinignan ng lalaki ng malalim. Iniuwi ng mga magulang mong babae mo sa bahay niyo. Tapos may gana ka pa talagang tanungin kung kamustang asawa mo. Zeke naman, nasa ng utak mo napunta? Kung gaano karaming humahanga sa relasyon na meron kayo ngayon, triple naman ngayon na sobrang na siya kung ano to ngayon. Biglang hindi na naging komportable ang pakiramdam ni Zeke. Nakikita na kasi niya ugali ni Krisa at kung saan sila patungong dalawa kung pipilitin niya pang makipag-usap ngayon sa babae. Pastime ko lang naman siya. Pastime? Ilang taon na kayo pero pastime? Huwag mo nga akong gawing tanga, Zeke. Sandali, bakit ka ba nagagalit? Hindi ba kinakalantari rin naman ang kaibigan mo si Rodel? Napailing na lang si Krisa. Baka pag nagpatuloy pa silang mag-usap, malaslas niya lang ang ngalangala na lalaking kanyang kaharap. Todo katuwiran pa ito. Sobrang maling-mali naman ang pinupunto. Pinili na lang niyang huwag magsalita. Tinalikuran niyang lalaki, nagtungo na ng silid niya. Rita, nandyan ang asawa mo. Napabalik ko sa nang bangon si Rita nang marinig niyang sinabi ng kaibigan. Ha? Si Zeke? Bakit mo siya pinapasok? Humalokip-kip si Krisa at pinandilata ng mga mata ang kanyang kaibigan na halatang nagulantang. Labasin mo na. Harapin mo. Kausapin mo. Huwag mo siya takasan. Pero Krisa, sabihin mo makikipag-divorce ka na. Tatapusin mo na ugnayan mo sa kanya. Ganun lang kabilis. Walang nagawa si Rita kung hindi ang sundin ng nais ni Krisa. Hinila pa siya ng dalaga paalis ng kama kaya ang ending ay nagdadabog ang mga paang walang pang-ayos ng buhok at mukhang lumabas siya. Rita, upo. Hindi mo kailangang i-greet ako na parang wala tayong naging away kagabi. Malamig na sambit niyang naupo na sa harap ng upuan ni Zeke. Mag-divorce na tayo. Diretsang sambit na hamon niya. Tinitigan siya ni Zeke sa kanyang mukha. Rita, hayaan mo ko magpaliwanag. Kinuha ng mga magulang ko si Ami at dinala sa bahay namin nang hindi ko alam. Sila lang may gusto noon. Alam mo naman na ikaw lang ang reyna ko, hindi ba? Ibalik natin ang dati. Makipaghiwalay ka na kay Rodel. Tayo dapat na mag-asama dahil tayo naman na mag-asawa. Magsimula tayong muli. Kaya pa nating isalbang relasyon nating ito, hindi ba? Sumagot ka. Humigpit ang hawak ni Krisa sa basahan. Nasa kusina siya at nakikinig sa usapan ng dalawa. Nilingon niyang kaibigan na nakatingin na ngayon sa kanya. Mariin siyang umiling. Pinandilata na ito ng mga mata. Hindi, Zeke. Ayoko na. Bakit? Ang mga magulang mo rin bang gumawa sa batang pinagbubuntis niya? Hindi makasagot doon si Zeke. Sa puso niya, importante naman ang kanyang asawa. Natukso lang siya. Nadala sa init ng katawan, lalo pat palaging willing si Ami na gawin ang bagay na yon. Lumalim ng tingin sa kanya ni Rita. Na may mapang-asar ng ngisi nang hindi magawang makasagot ng asawa. Hindi ko nga alam kung bakit ko nagawang magtiis ng matagal na panahon kasama ka. Ang tanga ko, di ba? Yung tipong kahit na alam ko na may babae ka, umaasa pa rin ako magiging maayos ang lahat. Sa totoo lang, magmula nang makasama ko si Rodel, sa kanya ko naramdaman ng pagiging reyna. Tinrato niya ako ng tama. Si Ami nang gawin mong reyna. Sa kanya mo yan ibigay. Wala na akong pakialam kung kanino mo pa ibibigay. Hinihingal na tura ni Rita. Doon ka na sa kanya, Zeke. Ibigay mo namang hinihiling ko. Tapusin na natin ang relasyon natin. Natiling nakaburong mga mata ni Zeke kay Rita. May punto naman ito sa mga pinagsasabi niya.
Gusto mo ba talaga ng divorce, Rita? Napatayo na sa kanyang inupuan si Zeke. Napaharap naman si Krisa sa kanila. Hinihintay kung anong susunod na mangyayari. Ngayong kakaiba na ang tensyon sa kanilang pagitan. Humigpit ng hawak niya sa basahan. Huwag lang talagang pagbubuhatan ni Zeke na yun ng kanyang kaibigan sa harap niya. Sige, ibibigay kung gusto mo. Pero tandaan mo na kasalanan mo kung bakit tayo magde-divorce. Kung kaya naman, wala ka anumang makukuha sa bahay. Aalis ka na walang anumang madadala. Tumayo na ron si Rita, namewang na siya. Hindi niya napigilang matawa habang mas nagiging visible ang galit sa kanyang mukha. Anong pinagsasabi ng Zeke na to, na siyang may kasalanan ng lahat? Ako? Ako talagang may kasalanan, Zeke? Oo, at dadaan tayo sa mga formalidad ng paghihiwalay sa loob ng kalahating taon. Sa oras na yon kapag ipinanganak ni Ami ang bata, may paparehistro ko siya ng walang anumang aberya. Hindi siya pinansin ni Rita, wala na siyang energy upang makipagtalo pa sa asawa. Ang tanging gusto niya ay ang matapos ng ugnayan sa asawa. Paulit-ulit siyang tumangon ay kinagalit pang lalo ni Zeke. Maaari ka pa namang manatili sa bahay natin. Hindi, lilipat na ako ngayon din. Napakurap-kurap na doon si Zeke. Hindi niya inasahang magiging ganito katigas ang asawa niya. Sige, ikaw ang bahala. Aalis na ako. Ani Zeke na walang lingon-likod na siyang tinalikuran. Nangihina na pabagsak na naupo si Rita sa sofa. Agad siyang nilapitan ni Chris at tinapik ang balikat. Good job girl, well done. Ani ang hindi naglaon ay niyakap na ito upang aluin siya at damayan. Malakas na humagulhol na doon ang iyak si Rita. Hindi na muling nagsalita si Krisa. Hinayaan niya magluksa ang kaibigan. Hinayaan niyang umiyak ito hanggat gusto niya. Alam niya nasasaktan pa ito. Gumugol ng 2 araw si Krisa upang tulungan ng kanyang kaibigan na maghanap ng malilipatan niyang apartment upang makalipat na doon. Ang gusto pa nga ng dalagi sa kanya na lang ito tumira nang may kasama siya sa apartment, ngunit mariin tinutulan niyo ng kanyang kaibigan. Matatanda na tayo, Krisa. Kailangan natin ng privacy. Privacy nga ba talaga o palagi kang pupunta ni Rodel sa gabi't nahihiya kung dito yon? Inirapan na siya ni Rita na pulang-pula ng buong mukha. Maarte nitong hinawi ng buhok. Girl naman, syempre kasama na yun dun. Isa pa, maayos ang trabaho ni Rodel at saka napapasaya niya ako kumpara kay Zeke na puro pasakit na lang binibigay sa akin. Dapat talaga siyang pinili. O tama ng pagsisisi, magsasama naman na kayo ngayon hindi ba? Hindi na lang kumibo si Krisa na sobrang naa-amaze sa pagiging bulgar ng kanyang kaibigan. Biglang pumasok sa kanyang isipan si Blue na pinsan ni Rodel. Naalala niyang halos 2 araw na rin tong hindi man lang kumukontak sa kanya. Hindi saan namimiss niya ito. Nagtataka lang siya sa kilos nitong halos oras-oras yatang nagpapadala ng message sa kanya. Hindi na niya sinabi pa yon kay Rita dahil baka kung ano na naman ang sabihin ng kaibigan sa kanya. Ang huling kontak na lalaki sa kanya ay noong tumawag to. Hindi na nasundan yon kahit na nakauwi na siya ay wala itong message. Hindi naman ako nagsisisi. Sinasabi ko lang kasi para hindi sana ako nasasaktan ngayon. Parehong napaigtad ang magkaibigan nang biglang mag-ring ang phone na hawak ni Rita. Nang tingnan niya yun ay unregistered number ang tumatawag sa kanyang phone number. Hindi yun sa social media account niya kung kaya naman hindi malaman ng dalaga kung sinong kanyang makakausap. Sino? Hindi ko alam Rita. Unregistered number. Sagutin mo, baka importante. Bahagyang lumayo si Krisa sa kaibigan upang sagutin ang tawag, ngunit sumunod naman ng kaibigan upang makiasyoso. Matandang babae ang naulinagan niyang nagsalita, matapos niyang sagutin yun. Sino pong kailangan niya? Si Krisa Aguilon ba to? Opo, bakit po? Ako ang ina ni Blue Bamori. Pwede ba tayo magkita ngayon upang makapag-usap? Nanlamig ng katawan ni Krisa, naburo ng mga mata niya sa kanyang kaibigan. Bakit ihilingin na makita nito at makausap siya gayong wala pa naman silang anumang relasyon ng anak nitong si Blue? Ano kayang kailangan niya sa akin? Ginalaw lang ni Rita ang magkabila niyang balikat dahil hindi niya rin alam. Slight na kinabahan na si Krisa, lalo nang maalala niya sinabi ng kaibigan na perfectionist umano ang kanilang pamilya. Pagkatapos ng kalahating oras ay narating na ni Krisa ang coffee shop na sinabi ng babaeng kausap niya kanina sa kabilang linya. Wala siyang idea kung anong itsura ng babae. Hindi na siya nag-abala pa na mag-search ng family tree ni Blue habang patungo siya doon. Hindi niya kailangang gawin iyon. Wala rin siya ditong dapat ikatakot dahil wala naman siyang masamang ginagawa. Natigilan siya pagpasok ng pintuan at kapag daka ay nilangan ang kanyang mga matang natigil sa babaeng nakaupo malapit sa may glass wall ng shop. Tinaas nitong kanyang isang kamay upang kunin ang atensyon ni Krisa.
Siya na siguro yun. Bukod sa parehas ang kilay nito kay Blue ay maging mga mata nito'y kahawig ng professor. Upang hindi magkamali, sinigurado niya ito nga ang babaeng kanyang kikitain sa lugar na ito at nagtanong. Excuse me po, kayo po bang ina ng Professor Blue Mondragon? Mapanuring tinunang ginang ang kanyang mga mata sa kanya. Hinagod ang kabuhan ng dalaga mula ulo hanggang paa. Umangat ang gilid ng labi nito, may suot na pulang lipstick. Sa halip na magmano ay walang paalam na naupo na lang si Krisa sa kaharap nitong upuan. Hindi siya nagpunta doon para lang magpakababa sa kanya at tanggapin kung anong mga salitang walang pakundangan nitong ibabato dito. Hindi na ako magtataka kung bakit ka nagustuhan ng anak ko. Maganda ka. Malamang na love at first sight si Blue kung kaya naman nagdesisyon siyang ligawan ka. Sa totoo lang, okay ka naman. Stepdaughter ka pa ng dati kong kaklaseng kaibigan ng kapatid ko. Kilala kita sa loob at labas. Akala ko'y papasa ka ng future daughter-in-law ng aming pamilya. Pero may nalaman ako tungkol sa'yo nitong mga nakalipas na 2 araw. Yun ang naging dahilan upang medyo maging tagilid ka sa akin ngayon. Gusto siyang i-real talk ni Krisa, ngunit pinigilan niyang sarili. Dapat pa rin na may respeto siya dito dahil matanda na siya. Hindi niya kailangan maging masama upang suklian ang masama nitong litanya. Huwag po kayong mag-alala, wala pa naman kaming relasyon ng anak mo. Kaya imposible na maging manugang mo ko. Nakipagkita po ba kayo sa akin ngayon upang sabihan ako layuan ng anak ninyo? Bakit hindi pong anak ninyong palayuin nyo na lang sa akin? Tutal siya naman pong palaging nais na makipagkita at pinupuntahan niya pa po ako sa trabaho ko. Walang paligoy-ligoy na boses dito ni Krisa. Wala siyang panahon para makipaglambuncingan pa sa ginang na halatang hindi siya gusto. Arogante ang mukhang umayos ng upo ang ginang. Hindi pinansin ng kanyang mga sinabi. Ang pamangkin ko si Rodel ay na-involve ngayon sa isang babae na may marungis na pagkatao. At nalaman ko pa na hindi pa siya hiwalay sa kanyang asawa pero nagagawa niya sumama sa ibang lalaki at magpagamit. Anong klaseng babaeng kagaya niya? Sa tingin mo, malinis na family background ng mga Mondragon na walang anumang bahid ng dungis ay matatanggap siya ng aming buong angkan? Tinaasan ni Krisa ng kilay ang ginang. Mali yata siyang kinakausap ng babae. Dapat ang kaibigan niya si Rita yun at hindi siya. Gayunpaman ay nahulaan na niya kung saan papatungong babae. Tapos, nalaman ko rin na hindi lang pala kayo magkaklase. Kung hindi matalik pala kayo magkaibigan. Sana hindi kanya kagaya, iha. Sayang dahil maganda ka pa naman at mukhang bagay ka sa aking anak. Kaya lang, uunahan na kita. Ngayon pa lang hindi ka na nababagay sa anak ko. Dahil nagkaroon ka ng relasyon sa panganin na anak ng mga benta ko. Hindi ba? Huwag mo na sana yung itanggi sa akin, iha. Gusto nang matawa ni Krisa. Hindi niya talaga makuha kung anong nais na palabasin ng kaharap niya. Anong kinalaman na lahat ng iyon sa magiging relasyon nila ni Blue kung bibigyan to ng pagkakataon? Ano po ba talagang gusto niyang sabihin? Ang dami niya na po sinabi. Hindi ko na kayo masundan. Tumikim ang ginang at umayos ng upo. Naisip na mukhang maganda lang ang dalaga pero boba to. Ang gusto ko lang namang sabihin sa'yo ay kung gusto mo maging asawa na anak ko sa hinaharap, ang una mong kailangan gawin ay yung putulin ang anumang ugnayan mo kay Rita Maglayon. Gusto nang matawa ng malakas ni Krisa. Sino sa akala niyang ginang para maanduhan siya nito? Dumistansya ka rin sana sa panganin na anak ng mga benta ko. Ayoko mo maging laman kayo palagi na anak ko ng usap-usapan. Ang mabuti ay umalis ka ng bansa ng mga ilang buwan. Kapag nakalimutan ng mga taong nakaraan mo sa panganin ng mga benta ko, saka ka bumalik at doon palang kita makukonsider na maging daughter-in-law ng pamilya namin. Sana malinaw ito sa'yo, iha. Pala desisyon nitong sagot na batin ni Chris ang dinidiktahan na siya kaagad ng matandang babae. Kung ganitong klase lang din naman ang magiging mother-in-law niya, pipili na lang niyang tumandang dalaga. At isa pa, bakit pinapangunahan na siya kaagad ni wala pa nga silang relasyon ng anak na si Blue? Saka pinapaalis siya nito ng bansa? Wow, napakabongga naman ito kung magplano. Ang astig, dinaig pa si Nick. Buti pa nga ang abogado, may plano kung anong gagawin niya sa ibang bansa. Ang gina na kanyang kaharap ngayon ay wala. Basta lang siya nitong pinapaalis ng bansa na ang buong akala yata ay madali lang at wala siyang responsibilidad sa music center na kailangang isaalang-alang. Mawalang galang na po, Mrs. Mondragon. Pikang-pikang sambit ni Krisa sa ginang na elegante hindi dinampot ang tasa ng kanyang kape at sumimsim doon. Hilaw na napangiti sa kanya. Ang dalaga ngayon, sobrang nakakasakal ang mga pinagsasabi nito sa kanya. Ramdam na niya kaagad ang pagmamanipula nito. Maraming salamat po sa pag-aalala niyo. Kaya lang pasensya na ho Dahil ni isa sa mga sinabi niyo ay wala akong gustong gawin at mangyari. Hindi ko yung susundin dahil lang sinabi niyo sa akin.
Napawi ang ngiti ng ginang sa kanyang labi nang bungakalay makakaya niya itong pasunurin sa lahat ng hihilingin. Uulitin ko po, wala pa po kaming relasyon ng anak ninyo dahil baka po nalalabuan kayo. Ang ibig sabihin ko po'y malabo pa sa tinta ng pusit na magiging daughter-in-law nyo talaga ako. Lalo pa ngayon nakita kong ganyan ang ugali nyo. Hindi ko ho pangarap na magkaroon ng biyan ng babaeng kagaya nyo.